Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. Today guys, I'm so excited to announce na magkakaroon tayo ng tutorial series kung saan pag-aaralan natin yung fundamentals ng C++. From zero to hero. So, maiksing kwento lang guys, bakit nga ba magandang pag-aralan si C++? Number one, si C++ is ginagamit siya para sa software development. And speaking about software guys, ginagamit din si C++ para sa operating system development. Alam niyo yung mga laptop, diba? Mga desktop, meron yung operating system. So, ginagamit din si C++ doon. Other than that, ginagamit din siya para sa game development, okay? So hanggang dyan lang muna yung kwento natin kasi sisimulan ko na. Meron tayong dalawang requirements para mag-start ng C++ journey natin. Number one, kailangan syempre meron tayong device. Pwedeng laptop, desktop, or smartphones. Yes guys, pwede kang matuto kahit smartphone lang yung gamit mo in terms of coding, okay? Second requirements is kailangan meron tayong code editor, compiler, or IDE. So ano ba yung mga yun guys? Sabihin natin code editor. So yung code editor is itong software sa mga laptop, desktop, kung saan pwede kang mag-code, pwede mong ilagay doon yung code mo, pwede mong i-type yung code doon, pwede mong i-edit at pwede mong i-run, okay? Also, sa mga smartphones, meron naman tayong mga applications na ganun din guys. Pwede kang mag-code and mag-run, okay? I-run mo yung code mo, hindi ikaw, okay? So, dalawa lang guys, okay? Device at saka code editor. So, ngayon guys, hindi na ako makapaghintay. Meron akong code editor na gamit dito. Ang tawag dito is Visual Studio Code. Ito yung isa sa pinaka-popular na code editor. So, i-open ko na siya. Yan, as you can see, para makapag-demo na ako. So ngayon guys, again, ang pag-aaralan natin is C++, okay? So guys, meron akong simpleng code na inihanda para sa inyo, okay? So ipe-paste ko na lang dito tapos ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa para magkaroon kayo ng idea, oy ganito pala paano mag-code. So ito guys, kung nakikita niyo guys, ito yung code natin. Ang tawag dito is Hello World program. So isa siyang program kung saan Hello World yung commonly na tawag sa kanya. Bakit nga ba Hello World yung pinaka-popular na best example para sa mga beginners? Maiksing paliwanag lang guys, okay? Kaya Hello World yung pinaka-popular guys kasi yung Hello World yung isa sa pinaka-simpleng program kung saan maipapakita namin sa inyo paano mag-code and paano siya umaandar, okay? So hanggang dyan lang, simulan na natin. Papaliwanag ko siya from top to bottom. Yung code kasi natin guys, nagra-run yan from top to bottom. Kung makikita ninyo, merong mga number sa gilid, di ba? 1, 2, 3, so sequential siya. Kung makikita ninyo, meron siyang sequence na sinusunod. Magsisimula yan dito. Hindi yan magsisimula dito sa 6. Magsisimula yan, syempre sa number 1. Kung mapapansin ninyo, pag nagko-code tayo sa C++, unang-una nating minimension tong hashtag include IOStream. So ano ba ibig sabihin yan guys? Number 1, focus muna tayo dun sa hashtag include. Ano ba ibig sabihin ng include? So ano ba ang Tagalog ng include guys, 'di ba? I-include natin, isama natin or isali natin siya, 'di ba? So dito guys, meron tayong ini-include. Ano yung ini-include natin? Yung IOStream. Okay guys, si IOStream siya ay isang header file, okay? So siya ay parte ng standard library. So saka na natin ipapaliwanag kung ano yung standard library. Basta gusto ko lang tandaan niyo na yung IOStream, ano bang ginagawa niya? Isa siyang header file kung saan siya yung nagpo-provide ng functionality doon sa ating input and output. Kaya nga siya IOStream, 'di ba? So ngayon, bakit every time na meron tayong program or code na ginagawa, lagi tayong nagme-mention yan? Kasi syempre, pag gumagawa ka ng code ng program, nag-e-expect ka ng output, di ba? Alangan naman titigan mo yan or pakiramdaman mo, di ba? Hindi naman ganun. Pino-code mo yan, gusto mo makita yung output, therefore, gagamit ka or i-include mo yung IOStream, okay? So, yun yung gamit ng IOStream. Kaya lagi natin siyang mini-mention. Okay, ngayon na naintindihan na natin, ay ganun pala. Next natin, bago tayo pumunta dito sa integer main, meron muna akong gustong i-share sa inyo. Kung minsan meron kayong mga nakikita ng mga nagtuturo na gumagamit ng. So guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based doon sa PDF na ginawa ko. So meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So sa PDF na to guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also naglagay din ako ng mga code snippets, yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog. Na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba, okay? Kung minsan meron kayong mga nakikitang mga nagtuturo na gumagamit ng using namespace, ayan, tapos merong STD or standard, tapos semicolon, end of the statement. So bakit ba sila gumagamit nito guys? Papaliwanag ko yung using namespace STD ng isang maiksing mabilisan lang. Buburahin ko muna siya. Kung makikita ninyo guys, yung mga code natin dito sa loob, meron ka makikitang STD tapos colon, diba? Pag binura ko yan, uy,
nag-red. Bakit nag-red? Nag-error. 'Di ba? Kasi kailangan meron tayong std : Ngayon, kapag gumamit tayo nung using namespace std, tapos buburahin ko na tong mga std na to, hindi na yan mag-error. Kasi minention na natin siya dito. So, ibig sabihin guys, yung using namespace std, isa yan sa mga paraan para mapadali yung pagko-code natin. Okay? Para hindi na masyadong komplikado. Hindi na natin kailangan i-mention yung std. Pero, ganito yan guys. Kung ang code na gagawin mo is ganito lang ka-ikse, okay lang na gagamit ka ng using namespace std. Pero kapag sobrang haba or sobrang laki na nung code base mo guys, hindi ko na advisable yan. Okay? Kasi magkaka-error na tayo. Okay. So, ngayon napaliwanag ko na sa inyo yung using namespace std. Punta naman tayo ngayon dito sa integer main. Okay? So, ganito yan guys. Buburahin ko muna to para magkaintindihan tayo. Yan, binura ko, diba? Tapos, i-rewrite natin para maintindihan natin. Syntax by syntax, code by code, one by one, okay? So, meron tayong nakita kanina na integer. So, mamaya ko yung papaliwanag, okay? Dito muna tayo sa main. Ano ba yung main, guys? Okay, etong main, ito yung pangalan ng function natin. So, in this case, ito yung ating main function, okay? Tapos, kapag ka-function, guys, meron ka makikitang parenthesis. So, itong parenthesis naman, ang tawag dito is parameters. Sa future videos natin, we will discuss about function and parameters. Tandaan ninyo na itong main yan ay function. So, ang tawag sa kanya ay main function. At ito namang parenthesis ay parameters. After that, meron tayong makikitang curly braces. So, itong curly braces, guys, nandito sa loob nito yung mga code na gusto natin mag-run. So, pag in-enter ko yan, nakikita rin nyo, bababa agad yung isang curly braces sa baba, diba? Kasi sa loob niyan, sa gitna, dyan natin ilalagay o itatype yung mga code na gusto natin mag-run. Okay? So, ano ba yung mga code kanina na nakalagay dyan? Ito yon. Okay, yung hello world natin. So, bago ko ipaliwanag tong hello world, punta muna tayo dun sa pinaka-last part na makikita natin. Meron tayong makikita dyan na return 0. So, itong return 0, ito ngayon yung magpapaliwanag ng integer natin. O itong int dito sa umpisa. Okay? Pag sinabi nating int, guys, ibig sabihin yan, itong function na main is kailangan niya mag-return ng integer. What does it mean? Ay ganito, guys. Alam natin na yung code natin nagra-run from top to bottom. Ngayon, pagpunta natin sa main function, magra-run yan mula umpisa hanggang baba. Dahil integer yung ating main function, guys, ibig sabihin yan, kailangan sa pinaka-baba or sa pinakadulo ng ating main function makipag-return siya ng integer para masabi natin na successful siya. Ano ibig sabihin nun, guys? Kasi magra-run yan from top to bottom. Pag nagkaroon yan ng error in between, hindi siya makakarating sa pinakadulo, which is yung return 0. Hindi siya makakapag-return ng integer. Ibig sabihin, unsuccessful yung code natin. Sabihin, baka may nagka-error sa gitna. Okay? So kapag walang error yan, makakaproceed yan sa pinakadulo ng code, yung return 0. Makakapag-return tayo ng integer. Yan ang ibig sabihin ng int, guys. Kailangan makapag-return tayo ng integer at the end of our function. Okay? So, kaya rin tayo merong return 0 dito. Para ma-determine natin kung nagka-error ba tayo sa mga code in between na gusto nating i-run. Isang simpleng paliwanag lang naman yan. Okay? So, ngayon na paliwanag ko na, guys, yung integer, napaliwanag ko na rin yung return 0. Ngayon, pag-usapan na natin tong code na to. So, ito yung i-run natin. So, isa-isahin natin, guys. Meron tayong mababasang cout. Ano ba yung cout na yan? So, yung cout, ibig sabihin yan, character out. Okay? Tapos meron ka makikitang less than. Sa programming, ang tawag dito is left shift. So, hindi nyo na masyadong kailangan pagtuunan masyado ng pansin. Gusto ko lang i-familiarize ninyo. Magka-character out tayo. Ano yung ika-character out natin? Character out, parang i-display or i-output natin yung salitang hello world. Okay? Yung nakalagay dun sa double quote na hello world. Yan yung ika-character out natin. Tapos, another left shift or less than na sign. Nakalagay naman is end L. Sabihin nun, end line. Okay, hanggang dito lang. Tapos, dahil hanggang dyan lang yon, end of the statement na tayo. Siyempre, kada end ng statement natin, maglalagay tayo ng semicolon. Oops, ganyan lang, okay? Tapos nun, walang error, magre-return na tayo ng 0 kasi integer yung ating main function. Kailangan niya makareceive ng integer at the end of our function, okay? Gusto ko tandaanan niyo to, guys, itong code na to kasi ito yung ating laging ginagamit para makapag-print tayo, okay? So, pwedeng hindi hello world yung gusto nating i-print, pero yung code na yan, guys, ito guys, ito pa rin yung gagamitin natin, okay? So, ngayon, subukan natin kung tama ba yung pinagdadaldal ko dito. So, Control S muna para ma-save. Tapos, click ko yung play button or yung run. Dapat makapag-character out tayo ng hello world. Ayan, guys. Nakita ninyo, nakapag-character out tayo ng hello world. Okay? So, bakit hello world lang? Bakit hindi kasama yung ibang letters? Guys, yan yung code na nagpa-process. Okay? So, ang target lang natin is ito. Okay? So, natural, hindi kasama yung mga code na yan. So, ngayon, para patunayan ko sa inyo, kung buburahin ko yung tatlong exclamation point, tapos Control S,
tira natin ulit, mawawala na yung exclamation point dito. See? Okay guys, so kung ano yung nakalagay dun sa quote and quote, yan yung magpiprint. So, ito yung isang maiksing paliwanag paano nagra-run yung isang program or paano kinocode, okay? Ngayon guys, I want you to understand na hindi lang naman hello world yung ating pwedeng i-print or i-output sa program natin or yung data na pwede nating i-process sa isang program. Hindi lang hello world, okay? Marami pang iba. Ano-ano ngayon yung mga data na yon? So, ang tawag dun sa mga data na yun guys is, and guys, meron nga pala akong ginawang PDF guys kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito, also yung mga codes na ginamit ko na pwede kong i-share sa inyo. So I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, diba? Kapag ka meron kang gustong hanapin. Pero kapag ka meron kang kopyahan guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So kung gusto mo siya i-download guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials, okay? So ang tawag dun sa mga data na yun guys is data types. Okay? Ano-ano ba yung mga data types? Okay? So, yung mga data types, guys, ito yung mga